Patuloy-tuloy ang mga pag-atake kay Vice President Sara Duterte sa politika, partikular sa Kamara. May paalala naman ang dating palace official sa mga kritiko ni VP Sara. Narito ang balita ni Valdi Vinagracia. May ilang problema kasi sa inyo eh. Nagkukunwa-kunwari pa kayo eh. Talagang gusto niyo lang i-impeach yung Ali. Oo nga. Nako, maniwala kayo. Pag ginawa niyo yan, the clock will tick. And it's the beginning of your end. Iyan ang paalala ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa mga mambabatas sa Kamara. Kasunod ito ng patuloy na panggigipit kay Vice President Sara Duterte sa usapin ng paggastos ng pondo ng Office of the President o OVP. Nitong Miyerkules, September 18, nagsagawa ng pagdinig in aid of legislation ang House Committee on Good Governance and Public Accountability sa naturang issue. Ngunit simula pa lang ng pagdinig ay tumanggi nang manumpa si VP Sara dahil resource person lang aniya ang kanyang imbitasyon at hindi witness. Sa kanilang rules, witness lamang ang inoobliga na manumpa sa harap ng komite. At sa naging mensahe ni VP Sara, binigyan din ito na politika ang dahilan ng mga investigasyon ng Kamara sa kanyang tanggapan. Hindi rin anya issue dito ang pondo dahil ang tunay na pakay daw ng investigasyon laban sa kanya ay impeachment. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Bagamat hindi naman nagtagumpay ang dalawang komite sa Kamara na gisahin si VP Sara, inaasahan ni Attorney Panelo na magpapatuloy pa ang pag-atake sa pangalawang Pangulo. Sa mga kababayan natin, huwag ko kayong umasa, titigil yung mga yan. Tutuloy pa rin nila yan. Maniwala kayo. They will pursue their evil scheme. Paalala pa ng dating palace official, sawang-sawa na ang publiko sa mga politiko na walang ibang inaatupag kundi ang pamumulitika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdi Vinagracia, SMNI News. Binasag na ang katahimikan ng mga miyembro ng Pastoral Ministry ang lahat ng umaakusan dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy na maglabas ng katibayan dahil pawang kasinungalingan lamang ang mga akusasyon ng mga ito. Hiling ng matatapang na kababaihan, sila naman ang pakinggan dahil sila ang nasa loob ng KOJC. Ang detalye mula kay Jean Domingo. May disiplina, may panindigan sa tama, spiritual, at may dignidad. Ito mga katangian ng tunay na miyembro ng Pastoral Ministry ng Kingdom of Jesus Christ. At ito ay taliwas sa kredibilidad o wala sa katauhan ng mga nag-aakusa kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng kung ano-anong kasinungalingan at walang basihang mga paratang tulad ng pananamantala ng kababaihan at kabataan. What you say to the sun is who you are. Ngayon, yung mga nawala dito, they have already known from the very beginning na merong spiritual standard na sinusunod dito, which is discipline. Kasi kapag nagkamali ka dito, syempre didisiplinahin ka. Kasi ang ini-implement dito is spirituality, hindi carnality. Ngayon kapag gumawa ka ng karnal na mga bagay dito, face the discipline and consequences. Itong mga lumabas na to, hindi nila tinake yun. Tinapon nila yung mga words of God na natutunan nila kay pastor. Karoon na ng pride, karoon na ng depends sa sarili nilang carnality. Dinepensa nila yung sarili nilang carnality. Kaya nung lumabas sila, ipinahid ngayon kay pastor. Yun yung nangyari sa kanila. Kasi kung titignan mo yung background nila,
Ang dami nilang ginawang carnality dito. To the point na hindi natin sinasabi kasi mga babae ito. Ganyan si pastor. Ganyan si pastor magprotekta ng mga babae dito. Ikaw, Amanda, ang dami mong ginawa ditong kabalastugan sa school. Na kung ako mismo, babae, nakakahiya yung ginawa mo. Pero tingnan mo, hindi natin yan binulgar, di ba? Kasi nga babae ka. Tapos ngayon nung lumabas ka, kung ano-anong pinagsasabi mo kay pastor, just to cover up your sin and your carnality. Kaya nga na-dismiss yung case noon pa. Kasi wala siyang enough evidences noon. Ngayon, bubuhayin mo na naman ngayon. O, sige, kahit 100 plus pa kayo mag-testify, I tell you, you cannot defend what you want to defend. Kasi wala kayong mga ebidensya. At alam nyo sa sarili ninyo at puso ninyo na inosente si pastor at spiritual si pastor. Mga bayaran kasi kayo. Yun ang totoo. Ayon kay Sister Arlene Relion, miyembro ng pastoral ministry, sa loob na ng 20 taon, ang pagtanggap sa disiplina ang isa sa mga katangiang wala sa mga taong tumiwalag o dating miyembro ng KOJC, partikular na sa pastoral ministry. So sa lahat ng mga dissidents, sa lahat ng mga nagkiklaim na pastoral sila at naninira ngayon kay pastor, nagpaparatang ng kung ano-ano na maruruming mga maruming bagay, especially yung rape na yan. Alam nyo, kayo yan eh. Kayo exactly kung ano yung sinasabi nyo na marumi against kay pastor, against sa kingdom, against sa pastoral, kayo yan. Hindi nyo tinanggap yung disiplina, tapos lumabas kayo ng kingdom, tapos ngayon nanggugulo kayo sa amin. Pero kami, hindi kami nanggugulo sa inyo. Sana irespeto nyo yung privacy. That's your choice eh. Hindi namin pwedeng makontrol yung choice ninyo. So kung choice niyo magpakasama, kayo na lang. Huwag nyo na kaming isali at huwag nyo nang isali si pastor. Kasi kahit na anong mangyari, si pastor ang most spiritual man. Gidinay nyo ang paglilingkod, i-deny din kayo ng anak. At ito rin ang dahilan ng kanilang pag-alis at upang pagtakpan ang kanilang mga kamalian ay binabato nila ang kanilang mga karumal-dumal na gawain kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya mga nag-accuse ngayon kay pastor, bakit tinatago niyo yung mga mukha niyo? Diba? Bakit niyo binabasa yung script na pinababasa sa inyo? Kasi hindi totoo. Alam niyo sa sarili niyo, hindi totoo lahat ng mga pinagsasabi niyo dyan. Kung totoo yung pinagsasabi niyo, harap kayo with your bare face. Pakita nyo sa mundo kung yung mga pagmumukha nyo, papa-interview pa kayo dyan sa mga mainstream media, bakit naka-blur? Bakit nakatago yung mukha ninyo? Kasi alam ninyo, puro kasinungalingan ang pinagsasasabi nyo. We pray for your enlightenment. Kayo ngayon na nag-aakusa dyan, kayo na nagsasabi na may mga na-rape, kung ano-anong mga accusations na sinasabi nyo kay pastor. Truth will prevail sooner or later. There's a big eye up there. You cannot hide all lies under the heavens. Isa lang masasabi ko sa inyo. Conscience will hunt you forever. Kaya, habang maaga pa, please, stand for what is right. Stand for the truth. We pray for your enlightenment. Dahil sabi dito ni Pastor, tinuturo sa amin dito ni Pastor, love your enemy. Please, stand for what is right. At least, as a human being na nandito tayo ngayon sa earth, do what is right. Panawagan nila na kunin rin ang kanilang panig at hindi puro kasinungalingan na lamang ang pinapakinggan at pinaniniwalaan ng publiko, maging ng ilang mga nasa gobyerno. So spiritually speaking, before Pastor Apollo C. Kibuloy is the appointed son of God. Sa amin, na sumusunod sa kanya dito sa kingdom, he's the most spiritual man. So ang lahat po ng paratang sa kanya, paratang ng mga dissidents, paratang ng ibang mga officials ng government, paratang ng mga kumakalaban kay pastor, kami mismo makakasabi na hindi yan siya totoo. Sana lang if masunod natin yung due process of law, sana lang hindi maging one-sided ang government natin na
yung tinatanong kasi nila is outside the kingdom eh. Sana i-balance rin nila, makausap din kami na mga bona fide na mga workers ni Pastor para makita nyo rin kung ano yung another side of the story. Kasi like sa Senate, puros andun lang na mga tawag nito, mga witnesses on their side. Pero paano kami? So hindi na maririnig yung side namin. So ang panawagan ko sa lahat ng government officials, senator, yung mga senators natin, lahat ng nasa PNP, even the president. Ako, panawagan ko to not as a kingdom citizen, pero as a Filipino citizen. Sana may due process of law tayo. Kung gusto nyo malaman yung katotohanan, both side of the story ang tignan. And ako mismo, very willing ako na mag-testify. Kahit na at least marinig ninyo ang side namin na nandito sa kingdom, especially sa amin ng mga pastorals. Ayon naman kay Maylin Dueñas, miyembro ng pastoral ministry, sa loob ng 17 taon, mananatili ang kanyang paniniwala at paninindigan sa hinirang na anak, anuman ang mangyari. Ayaw kabala ka pastor kay kami na nabilin diri mga full-time, mga pastoral, manindugan yun ni para sa imuha pastor. Kami pastor, kanang imuhang gitudlo for how many years gi-invest sa mua. Ayaw kabala ka pastor kay. Anira. Kay amo agid na siyang panindugan pastor. Kanang tanang accusation sa imuha pastor. Kami ang mahimong unang makatestify unsa gyud ka kamaayo. Kung pwede lang yun ni mo siya gid sa tibuok kalibutan, i-share ko unsa agid ang goodness sa imo ha. Mao ganing makahilak mi kay mag-overflow ang kanang gugma na gibuhat nimo sa amo for how many years na naami diri. So ay pastor, mustan gyud mi. Ayo ka bala ka pastor kay imuhang gitudlo na kami, the more kami mahimong strong, the more kami manindugan. Miski gikuha ka na nila pastor, pero the kingdom will magpadayon gyud ni kay ang imuhang mga pulong pastor naagid na siya sa mga kasing-kasing, which is dili na gyud na makuha sa yawa, o dili na gyud na makuha or dili na gyud na mabili misking kinsang tao pastor. Ilan din sa mga naging katanungan ng ilan ay kung totoong may paglapastangan sa karapatan ng mga kabataan at kababaihan sa KOJC, ay bakit puro kababaihan ang tumayo, nanindigan at lumaban para kay Pastor Apollo C. Quiboloy, na sa kabila ng patong-patong na akusasyon, nananatili ang dedikasyon ng mga ito at hindi iniwan ang hinirang na anak. Ang sambayanan na ang bahalang humusga habang hinihintay ng mga KOJC ang minimithing hustisya. Hi, Pastor. Pastor, maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo sa amin. Though very painstaking talaga actually on my end na kayo nag-sacrifice sa life ninyo, Pastor, para lang ma-save kami sa time ng September 8. Pero lahat ng yun, ini-spiritualize po namin, Pastor, kasi alam namin that you and the Father are one. I-uphold namin kung ano na sinimulan mo dito, Pastor. This property, the central compound and all the other compounds, all the other workers' house and KLCs po, i-defend po namin yan, Pastor, kasi blood, sweat, and tears yan, Pastor. Alam namin yan, Sir, na dyan nyo kami gitrain sa sacrifices, Pastor. So, this is our abode. Hindi namin to pababayaan na makuha ng kahit sino man, Pastor. We know that the Father is with us. Wala man kayo physically, Pastor, pero yung teachings nyo, Pastor, it's already written sa amin, sa heart and the minds namin. Those are the laws na sinusunod namin, especially ang supreme law sa kingdom, na kahit andyan ka po, Pastor, sa kalagayan mo ngayon, malayo ka sa amin, Pastor, pero still, the supreme law of the kingdom is love. And yan yung nag-unite sa amin. Kaya ganito kami ka-strong po, Pastor, na mag-defend and to stand. Kahit saan po tayo makarating, Pastor, we will stand and defend the appointed Son and the whole kingdom nation po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. Binasag ng ilang baniyagang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kaugnay sa mga parata ngayon laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Si MJ Mondihar sa report. Mahigit 10 taon ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang Brazilian national na si Mike Dennis Oliveira.
Mula 2015 hanggang ngayon, buo ang kanyang paniniwala sa mga turo ng KOJC at sa spiritual leader nito na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang kanyang dalawa na kababatang kapatid na babae at mga magulang ay KOJC members din sa Brazil. Pero dahil sa patuloy na paninira sa butihing pastor, ay binasag nito ang kanyang katahimikan. No one that has so much concern about family is stupid enough to let your younger sisters in a place where there is a rapist. No one. There are many accusations about Pastor saying that he's a rapist, saying that he doesn't have love for children, whatever they are saying. Ayon kay Oliveira, hindi siya magtatagal sa KOJC kung sakali mang totoo ang mga paratang kay Pastor Apollo. Me, myself, as an older brother, I would never let my whole family, especially my small sisters, in a place where there is a rapist. If Pastor was one, really, I would never be here in the kingdom. I would not just not let them be here, but me, myself, I would not be here. Ang kapwa niya KOJC full-time worker mula Brazil na si Natalia, nagpasalamat sa tulong ng butihing pastor. Kung wala raw kasi ang mga turo ng butihing pastor, ay patuloy itong mapapariwara sa buhay, lalo na't puno ng kamunduhan at kahalayan sa Brazil. Pastor was the one who brought me to the light, and he was also the one who presented to me the words of God. Without Pastor, I was agnostic. I don't really care about if I exist in God. I don't really care about even my own life. So if it was not by Pastor, I would not be here today. Di ni Prado, kabaliktaran sa mga akusasyon ang tunay na nangyayari sa loob ng KOJC. Katunayan, itinataas pa nga ni Pastor Apollo ang dignidad at binibigyan pa ng disenteng buhay ang mga kababaihan sa loob. Dahil dyan, mayorya sa KOJC administrators ay kababaihan. Tanda ng paggalang ng butihing pastor sa mga ito. Kaakibat na dyan ang angkop na disiplina. He just wants us to grow and be when they're excellent so we can also be used as leaders. But it was never about, the way they're saying. Not only, even our father and mother, they also discipline us. So, if you don't want to follow what they say, of course, they just want the best for you. That's why they're disciplining you. Pinag-aaralan na ngayon ng Legal Counsel ng KOJC ang paghahain ng kaso sa mga bagong lumitaw na paninira laban sa butihing pastor. Ayon kay Attorney Estrelito Torion, mapipilitan silang gawin ito dahil labis na ngayon ang smear campaign sa spiritual leader ng KOJC. Etong mga complainants na ito, alam namin, tinuturuan lamang kung ano yung isasabi nila at at the end of the day, baka hindi na ito tutulungan ninyo, no? At of course, magsasabi na ito eventually ng totoo, no? And ma-unmask kayo. Sa huli, nanindigan ang mga KOJC worker na aming nakausap na hindi magbabago ang kanilang paniniwala kay Pastor Apollo. At kahit anong mangyari, kanilang tatayuan ang paniniwalang inosente at pawang kabutihan lamang ang hangad ng butihing pastor sa kaluluwa ng lahat ng tao. Pastor, we're all going to stand for you, Pastor, because we know that all of these things are just lies, and we are here with you until the end. Thank you, Pastor, for all your love and being with us, and thank you, Pastor, for everything. So, Pastor, first of all, thank you so much, Pastor, because you've done so much. You've done so much to me, to my family, and there are no words really to express everything that you have done for us. And me and my family, our faith is very strong, and I hope you know that we love you, and this is not just coming from my mouth, but it's coming from my heart and my whole family. Ang sabi nga ni Pastor, tatag lang, lilipas din ito. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News.